May magandang balita mga kaibigan. O totoo, huwag muna kayong umalis. At nagbabalita naman si Jeremias Cumbis. Totoong balita lang po tayo ha. Huwag kayong maniniwala kasi kalat na kalat ngayon dyan sa ating mga wall, sa ating sa ating mga wall na ating mga vlogger man o hindi. Believe ako, kalat na kalat yung mga balita dyan. Nahuli na ba si Atong Ang? Hindi, tinutokso lang kayo. O laging may manok, may litson, happy-happy lang siya eh. Ganun pag mayaman. Wala na tayong pakialam doon, sa kanya na yun eh. Kanyang buhay na yun. Ito ang magandang balita. At totoo to. Sana magkatotoo na nga. Mayroon na naman daw natuklasan na gas sa Palawan. Ilan eh. Ayaw ko nang banggitin kung ilan daw liter ang makukuha dyan. Alam nyo mga kaibigan, napakagandang pakinggan ang balita. Pero mahirap natin maramdaman, tayong maliliit. Matagal na yan may gas dyan sa Palawan eh. Wala pang uban ng buhok ko, nabalitaan ko na yan. Ngayon no, puno na ng uban. Ano nangyari? Kasi may sariling gas pala tayo. Bakit ang ating gasolina pataas ng pataas ang presyo? Paano ba? Sana ba napunta yung gasolina dyan? Ngayon daw mas marami. Ilang milyon yata na liter eh. Sana maramdaman naman natin. Hindi yung puro balita lang. Baka mamaya, sa kailan? Kupong-kupong. 2028, palagay natin, 27. Gawa na yung, kasi siyempre, miminahin pa yan. Hindi naman basta-basta yan. Sana maramdaman din natin na bumaba yung gasolina kasi may sarili kamo tayong gasolina eh. Lagi na lang ganyan eh. May gandang balita pero hindi naramdaman ng maliliit. Kagaya ng sabing pababain ko ang bilihin. Pababain natin ang presyo. Ano ba nangyari? Pataas ng pataas. Kaya po mga kaibigan, ano po natin ang balita? Tatandaan po natin. Kung saan yung magandang balita. Maramdaman ba natin? Ililista po natin sa ating isipan. Kasi yan ha. Kasi pag bumaba yung gasolina, lahat ng bilihin bababa. Kasi gasolina ang problema natin eh. Ayan ha, tatandaan niyo, mayroon na naman daw na discover sa Palawan. Bakit? Tatakot tayo? Pangulo nagsabi niyan eh. Kailangan maramdaman din natin, tayong mahihirap. Ito pa. Magandang balita ba ito? Si Bong Revilla sumuko na. Sabi niya, bahala na ang Diyos. Yan mga kanyan kasi, wala tayong pakialam dyan sa kanila. Kung ano mang away ang gagawin nila dyan, wala na tayong magagawa dyan. Alam nyo ba ang magagawa natin mga kaibigan? Ibig sabihin, babantayan na lang natin ang bagong budget ng Pilipinas sa 2026. Itong payo ko sa inyo. Ay, kayong nakakabata. Kung kayo marunong pa sa akin, huwag kayong makinig sa payo ko. Ayun po ang babantayan natin na hindi makurakot. Kasi yung mga investigasyon dyan, tingnan ninyo. May investigasyon na January 19, kahapon. Umuwi yung isa. Yung kaysa matagal, ayaw ko na bagitin ha. Kaysa matagal pa umuwi ng maga. Akala ko nga kung magtuturo na naman, kung sino na naman ang ituturo eh. Para maging state witness. Yun kasi ano eh. Pagka sumuko ka, maging testigo ka, parang baka ma-absuelto yung kaso mo. Ganyan dito nangyari sa atin eh. May nagsauli pa ng pera. Nasaan na? State witness nga. Pag nagsauli ng pera, sige, kung sinong si Atong Ang kaya. Magkano kaya? Ilang bilyon ba ang ibalik ni Atong Ang? Kung halimbawa lang. Baka ma-absuelto. Gawin pa ang state witness. Yun po ang ating problema mga kaibigan. Kumbaga, parang ginagawa na nating pera-pera eh. Ang labanan. Hindi po ako nang babatikos. Yan po ay totoong nangyari. Mga kababayan, kayo po ang saksi na hindi po ako marunong manira. Nasaan na yung sa bukid nun, madaling na-solve yung kaso na naawa ko dun sa bata na pinugutan ng ulo. Huli agad kasi pobre-pobre naman yung yung killer eh. Sana bitayin sana yung gano'n, wag na yung kasi marami na palang kaso yung mama na yon, yung kalbo.
Doon sa tubuhan, tinapon yung pinutulan ng ulo yung dalagita. Yun po ang pagkabantayan po natin mga kaibigan. Magiging vigilante po tayo. Kasi ngayon, pagka nakita na ayaw mo sumunod sa agos, lumalaban ka, delikado ka. Oh, baka makagaya tayo kay Tatay Digong, maitapon sa ibang bansa. Kaya po, dahan-dahan lang po tayo, patas lang, diretso lang. Ako, diretso lang ako eh. Pagka tama, natutuwa ako. Pero pag hindi tama, yuyoko na lang ako. Ano bang magagawa ko? Isang mahirap. Sige, sana lagi kayong makakuha ng aral sa akin. Tatandaan ninyo, may na-discover na, hindi ko na babanggitin kung ilang milyon letter ng langis. Sana, maramdaman natin. Kasi, sinabi ko nga sa inyo, kailan pa ba yung malampayan na yan? Hindi naman pigilan ng pagtaas ng presyo. Nasaan na punta yung sabing murang gasolina? Gas. Kung ano man yan, crude man yan o ano. Sige, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Patuloy lang po tayo sa pagsisikap. Yung aking pagbablog, kahit na hindi ako sumweldo dito, pasensya na. Doon sa laging na akala siguro, sumasahod na ako, nahingi ng pamasko. Di pa po ako sumasahod. Kasi ang nagbabiral lang ngayon, yung mga kuwela, tawa-tawa, sumusweldo na malaki. Ay, lahat ngayon, maliit na eh. Kaya gawin na lang po nating libangan ng ating pagbablog. At sana, mayroon din kayong makukuhang aral sa mga vlogger. Hindi yung puro lang patawa, kakabagan kayo dyan. Yung tama, gagawing mali. Yun kasi yung mga vlog, kuwela. Pero dapat, mag-ano din kayo ng vlog na totoo. Na pwede mong gayahin para magtagumpay ka sa buhay. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po.